O magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Kaligtanan at iwasan ang buhay na liko sa Mesiyas natin, malinis na puso ang ating ihain. Pasensya na po sa pagiging late natin. Marami pong masyadong nagsimba. Pasensya na po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. With the church, let us joyfully celebrate the solemnity of the Lord's Nativity. And to prepare ourselves for this celebration, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to and you, to you, my brothers and sisters, that I have that I greatly have sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you
take away the sins of the world. Have mercy on us, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God forever. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us bow our heads and let us pray. O God, who wonderfully created the dignity of human nature and still more wonderfully restored it, grant, we pray, that we may share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the watchmen and the inhabitants of Jerusalem shout for joy at the Lord's coming to restore his broken people. Today, we also celebrate God's coming to his people through the birth of the Savior. A reading from the book of the prophet Isaiah. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, "Your God is King." Hark, your sentinels raise a cry. Together they shout for joy, for they see directly before their eyes the Lord restoring Zion. Break out together in song, O ruins of Jerusalem. For the Lord comforts his people. He redeems Jerusalem. The Lord has bared his holy arm in the sight of all the nations. All the ends of the earth will behold the salvation of our God. The word of the Lord. Thanks be to God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. All the ends of the earth have seen the saving power of God. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the salvation of God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing praise to the Lord with the harp and melodious song.
with trumpets and the sound of the horn, sing joyfully before the King, the Lord. All the ends of the earth have seen the saving power of God. On the second reading, the birth of Christ marks the fullness of God's communication with us. In ages past, God spoke through the prophets. Now he speaks to us through his Son. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, in times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe, who is the refulgence of His glory, the very imprint of His being, and who sustains all things by His mighty word. When He had accomplished purification from sins, He took His seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels, as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, this day I have begotten you"? Or again, "I will be a father to him, and he shall be a son to me"? And again, when He leads the firstborn into the world, He says, "Let all the angels of God worship Him." The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. A holy day has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. For today a great light has come upon the earth. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. We came to be through Him was life, or what came to be through Him was life. And this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God. To those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as of the Father's only Son,
full of grace and truth. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Uli po, sorry sa pagiging late natin. Sorry po. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay para sa inyo. Gayun din, para sa mga nagpapakabuting sundalo at pulis, mabuhay po kayo. Salamat po sa sakripisyo ninyo. Welcome sa Our Lady of Las Latquasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Merry Christmas! Batiin natin ang ating katabi. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pasko na naman! Ang bilis ng panahon. Kaya tama yung sentimiento ng mga nagkukuripot ng mga ninong at ninang eh. Pag sinasabi nilang, parang kailan lang yung inaanak ko, kinakarga ko pa, ngayon, pinagtataguan ko na. Time flies so fast, sabi nga natin. Pero alam po ba ninyo, hindi ganito yung feeling ng mga tao noon bago ang unang Pasko? Bago ang pagkakatawang tao ni Kristo? Oo. Kasi ang paghihintay nila, hindi lamang 1 taon, hindi lamang mga buwan, kundi 1,000 mga taon. Sinasabi po, based on biblical perspective, ang pagitan ni Adan at ni Jesus, alam niyo kung ilang taon? Roughly 4,000 years. Tagal nun. Alam naman natin kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Naging napakamakasalanan ng tao na hindi na niya kayang umahon sa pamamagitan ng sarili niyang kakayanan. Kinakailangan ng may mag-ahon sa kanya at Diyos lamang ang pwedeng makagawa niyan. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. So may kinalaman dito. Ang pinakaunang pagkakasala ng tao ni Eva at ni Adan na nangyari sa chapter 3 ng Book of Genesis. But then, alam natin, pagkatapos mangyari yon, may pangako na agad ng Diyos. May pangako na agad siya na tagapagligtas. Chapter 3 yon, hindi ba pwedeng chapter 4 lumabas na yon? Bakit bumilang pa ng 1,000 mga taon? Alam po ninyo, may mga views tungkol dito na po pwedeng acceptable, pero may mga loopholes. Halimbawa po, yung view na ang madali sa Panginoon, matagal sa atin o mahirap sa atin. O, ang matagal para sa atin, mabilis lang para sa Panginoon natin. Ang basihan po nito ay yung 2 Peter 3 verse 8 na nagsasabing, remember this one fact, brothers and sisters, that with the Lord, 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. So this says, basically, na iba ang perspective ng Diyos pagdating sa time. Iba. Katulad ng pagkakaiba niyong mag-asawa ng perspective sa time. Halimbawa, Mister, may lakad kayo ni Mrs. Ang usapan ninyo, 8 a.m. aalis na kayo. 7:55 a.m. nandun ka na sa may sala. Sa may garahe, hinihintay mo na siya. Makikita mo, nakatapis pa. Anak ko, magme-make-up pa. Tapos sasabihin sa'yo, honey, wait lang. 5 minutes, 5 minutes. Oh, di ba? Magre-react ka? Takot mo lang. Pero alam mo sa puso mo, alam mo sa isip mo,
Yung 5 minutes na ito, matagal to. Pwede pa akong manood ng isang pelikula sa 5 minutes na ito. Pero hindi ka magre-react kasi mag-aaway kayo ng misis mo. At sabihin ng misis mo, ano ba? 5 minutes lang, di mo ako mapagbigyan. Bakit? Magkaiba kayo ng perspective sa time. Yung matagal sa'yo, sa kanya mabilis lang. So parang ganon. Siguro, ang view na yon. Kaya lang may loophole doon. Ang loophole doon, si Lord naman. Kahit ba yung 4,000 years, 4 days lang para sa kanya, hinayaan niyang mag-suffer ang mga tao for 4,000 years na para bang, diyan lang kayo, pakialam ko, basta ako, magpapakita ko kung kailan ko gusto. Ang Diyos ay hindi ganon. He cares enough at alam natin yon. Isa pang view. Yung view na tamang-tama daw yung pagdating ng Panginoon sapagkat alam naman natin, may ituturo siya. Hindi naman siya basta ipapako sa krus May ituturo siya. Hindi naman niya tayo basta iniligtas Nagbigay rin siya ng mga turo sa atin para tayo kahit ligtas na. Ligtas na tayo Ligtas na tayo. Para makapamuhay tayo ng ligtas. Sumusunod sa mga aral niya. May gabay siya. Kumbaga, magaling na, meron tayong maintenance. Yung Bible, turo ng Panginoon na pinagninilayan natin, sinasabuhay hanggang ngayon. So dapat maisulat yon. Dapat muna maintindihan yon. Paano mangyayari yon kung dumating ang Panginoon na wala pang ganong pagkakaintindihan ang mga tao? Paano mangyayari yun ng mabilis kung hindi pa masyadong maayos ang mga ruta sa mundo? Salamat sa mga Romano. Ang mga Romano ang superpower during those times at matagal na silang superpower bago dumating si Kristo. Kaya, naiayos na nila yung mga ruta sa daan, sa karagatan, at meron ng official language during that time. Kaya nagkakaintindihan na kahit papaano yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi ito yung mga sinakop na ng mga Romano. Ayun. Kaya lang ang loophole dito, ayun naman pala ang kailangan pala ni Kristo para mas lumaganap, mabilis ang mga turo niya. Bakit? Dapat noon pa man, pinaimbento na niya sa tao ang social media ngayon. Diba? Tama rin yung loophole na yon. Sabi naman ng iba, nagtagal ng 4,000 years para mas maramdaman ng tao, para mas makita ng tao ang epekto, ang distraction na naggagawa ng kasalanan. Para hindi na tayo umulit, para matakot na tayo sa pagkakasala. I get that, pero bakit ang tagal naman? Isipin po ninyo, Genesis chapter 3 nangyari, yung pagkakasala ng tao. Genesis chapter 6, bumaha ng matindi. Yung panahon ni Noah. Bakit bumaha ng matindi? Kasi nakita ng Diyos, eto nasa Bible napakasama na ng tao. Sabi nga daw ng Diyos Genesis 6 ito nagsisisi ako't nilikha ko sila. Oh man! Matindi yun! Ayun naman pala. Sana, isinend mo na si Kristo noon. Chapter 6 pa lang yun. Diba? So may mga loophole kahit may mga acceptable na opinion. Doon na tayo sa sigurado. Doon na tayo sa most acceptable. Ano yon? Basahin natin, Galatians 4 verse 4. Ang sabi doon ay ganito, but when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to save those who were under the law. I-underline natin yon. The fullness of time. Napakahalaga nun. Sa Tagalog, tamang panahon, takdang panahon, at ang Diyos lamang ang nakakaalam nun, ang nagseset nun. Bakit? Tamang panahon, ang Diyos ang nakakaalam ng pinakatama. Takdang panahon, sapagkat Diyos lamang ang pupwedeng magtakda. We start when He says, start.
we end. When He says, end. Kahit gusto pa natin, pag ayaw na niya, tapos na. Acts 1, verse 7, ang sabi doon, it is not for you to know the times, the dates the Father has set by His own authority. Siyang nakakaalam. Huwag nating pakialaman. Huwag nating panghimasukan. Ang kailangan natin, siya ipagkatiwalaan sapagkat hindi naman siya nagpa-power trip lang. Hindi naman siya, ako ang nakakaalam kung kailan. Basta, sasabihan ko, kayo, kung trip ko na. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi siya nagpa-power trip dito na kung kailan lang niya gusto, nang walang dahilan, meron siyang magandang rason. Sapagkat ang ibig sabihin ng fullness of time, everything is in its proper context and place na. Naiayos na niya, kumbaga sa mga pieces ng puzzles, lahat nailagay na niya sa tamang kalalagyan. Okay na. Set ng lahat. Naiayos na niya. According sa perspective niya. Kaya hindi natin pwedeng questionin eh. In the first place, hindi natin kayang arukin. His thoughts are not like our thoughts. His ways are not like our ways. Sige nga, nang sabihin ng Diyos kay Moises, pumunta ka sa Parao, sabihin mo sa kanya, palayain ang bayan ko. Ilang taon na si Moises? 80 years old. Isipin ninyo, sabi ng Diyos, hey, mga Israelita, tara, takbo na, takas na. Nako, sige nga, 80 years old. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, na ang lahi mo ay magiging sindami ng mga bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan. Nang sabihin yun kay Abraham, if I'm not mistaken, 100 years old siya. 100 years old. Isipin ninyo, ang naging tugon ni Abraham, hige pa. Hige. At nang sabihin yon, tinupad yung pangako after 25 years pa. Isipin nga nyo yon. Paano ma-explain yon? Kamakailan, ang sabi sa akin ng kaibigan ko, nagbalik sila sa probinsya. Malayo yung probinsya. Nagsimba sila. Yung kapatid doon niya, lumipat ng upuan. Akalain mong paglipat ng upuan, paglingo ng ganun. Tsa! Yung BFF niya, after 30 years, nagkita sila. Paano ma-explain yun? Nagkataon lang ba yun? Ito mas matindi. Alam nyo ba, na bago tayo makapagpatayo ng simbahan dito sa tulong ng Diyos, matagal nang nakadonate ito sa Diyos. Matagal nang naka-offer ito sa Diyos. Ito ay dinonate pa ng isa sa mga developers ng San Jose del Monte. Isipin po nyo, wala pa yung mga buildings na yan. Na-donate na ito. Wala pa yung mga Jollibee na yan. Wala pa yung mga malls na yan. Wala pa yung mga subdivision na yan. Na-donate na ito sa simbahan. Sa hola, sa Diocese of Malolos. Na-donate na ito. At ang kondisyon ng donation, ng nag-donate, pagpatayuan ng simbahan. Pagpatayuan ng simbahan. At hindi nangyari yon for a very long time. Kailan nangyari? Panahon ng pandemic. Inassign ako dito. Isipin ninyo, sa dinami-dami ng panahon, bakit pandemya pa ang pinili mo, Panginoon? Di ba? Bagsak ang negosyo, wala halos trabaho. Ano ang asahan mo? Paano ka manghihingi? Diba? Sinong mag-aakala na planado ng Diyos ang lahat? Sinong mag-aakala na magiging dahilan ng pandemya para mag-boom ang online mass, para marinig tayo ng maraming tao at makita ang pangangailangan natin dito? Sinong mag-aakala na gagamitin ang Diyos ang pandemic para hindi tayo manghingi upang kusang magbigay ang mga tao? Sige nga. Grabe. Kaya tama. Bigla akong naalala. Yung unang nagpatayo ng simbahan, kasi may unang nagpatayo, may unang nagpondo dito Kuya Jerry. Kuya Jerry, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala. Nanonood lang daw siya.
through online mass. Sinabi daw niya dun sa hipag niya, paano makapagpapatayo ng simbahan yan? Alkansya, pandemya pa. Tawagan mo. Sabihin mo sa kanya, tayo magsisimulang magpatayo. Ituloy na lang niya. Oo. Ang pinledge na dito, 30 million, 27 million. Pero wag po kayong manghingi ng aginaldo, ha? Hindi natin nahawakan yon. Okay? Basta tinayo niya yung structure. Tayo nagpatuloy. Through online mass. Sige nga, ganon ang Diyos. Tama yung kasabihan, God is not early. God is not late. He is always on time. We just have to trust Him. Yes, He will require from us a little bit of patience, a lot of faith, but it will always be worth it. Kaya mga kapatid, easy lang tayo. Kapag mayroon tayong kailangan, kapag tayo may hinihiling sa Diyos, ang maging konsuelo natin, may ginagawa ang Diyos. Yun ang sabi niya, ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Tama, it took Him 4,000 years bago magkatawang tao. Pero anong sinabi sa ating second reading? Nagpapadala siya ng mga kings, ng mga judges, ng mga prophets. Nagpapadala siya. So hindi talaga siya totally wala. Meron siya talagang ginagawa. Mabubuisit ka lang naman kapag yung hinihintay mo, abay pinaghihintay ka sa wala. Makita mo, sabi niya, aasikasuhin niya, aba, malaman mo kung saan-saan lang nagpupunta. O kaya, nandun lang, nakataas ang paa, nanunood lang. Nagso-social media. Pupuisit ka doon. Pero kapag alam mong kumikilos, may ginagawa, kahit nga yung may malaking utang yung nagbabayad kahit pa unti-unti lang kahit pa paano gumagaan ang iyong kalooban. Mas lalo na ang Diyos. May ginagawa siya. Wala kang nakikitang resulta, pero hindi ibig sabihin nun, wala siyang ginagawa. Basta lagi mong tandaan, huwag kang mainggit sa iba, kasi magkaiba kayo At tandaan mo rin, hindi lang ikaw ang gustong i-bless ng Diyos. Pati pamilya mo, pati mga taong nakakasalumuha mo, iba rin naman sila sa pamilya nung kinainggitan mo. Come on, kapatid. Magtiwala sa Panginoon. Perfect lagi ang kanyang timing. Binubuo niya unti-unti ang lahat ng pinakamakabubuti sa atin. And for all you know, yung blessing na kinainggitan mo, hindi talaga blessing yon. Or hindi life-changing na mga blessing yon. Ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, life-changing blessings. Yung life-changing blessings na hindi mo siya makakalimutan, na mamahalin mo siya, sapagkat more than the blessings na hinihingi natin, ang gusto ng Diyos ay ang kaligtasan natin. At marirealize lamang natin yon kapag mas minahal natin ang ating Panginoon. Life-changing blessings. Nainggit ka sa pera niya? Baka yung pera pa niya maglayo sa Diyos sa kanya Diba? Iba. Sabi nga ng Panginoon, hindi natin alam kung paano magdasal Hindi natin alam kung ano hihilingin natin sa dasal. Kung ano-ano hinihiling natin, alam niya ang dapat nating hilingin. Kaya nga kung minsan dapat mas maganda, wala na tayong sinasabi. Lord, may mga gusto ko pero bahala ka kung ano gusto. Hindi ko nasasabihin yung gusto ko. O sabihin ko man, I trust you. Bahala ka kung sasagutin mo ayon sa gusto ko. Ganun sana. Let me end with this. Sigurado ko na-experience nyo na ito. Na habang kayo nasa isang restaurant, umorder kayo, ang tagal i-serve yung in-order niyo. Tapos makikita ninyo, yung huling umorder sa inyo, aba, nabigyan na ng in-order nito. Tapos alam yun alam din yun nang napagserva na huli siyang umorder, nauna pa siya. Ang gagawin nun, habang humihigop ng soup, tumitingin pa sa'yo. Nauna ka. Busog na ka. Wala pa order mo. Kaya mas lalo kang mabubwisit Baka tawagin mo pa yung manager Ako dati, nung bata-bata, ganyan din ako. Kala ko kasi, di ako inaasikaso. Kala ko kasi may pinapaboran. Until, nakakausap ako ng isang may-ari ng restaurant. Sabi niya, Father, hindi ganon. Minsan siguro ganon, pero bihira lang yon. Ang mas madalas, may magandang rason.
Sigurado ko, Father, mas espesyal yung in-order mo. Mas komplikado yung in-order mo. Mas maraming recados, mas maraming mga timpla. Mas dapat ingatan ang pag-prepare ng in-order mo. Yung in-order niya, mga simpleng preparation lang yon. Hindi ganong masarap yun. So be rest assured, Father, lalong-lalo sa mga matitinong restaurant naman, pag umorder kayo na yon, nagsisimula na yung procession. Pine-prepare na. Pero maghintay ka, kasi dapat tamang timpla. Tamang mga recados, wala dapat magkulang. Dapat in place ang lahat ng yan. Ganun din para sa mga kailangan natin. Kung papaanong nade-delay, kung papaanong parang wala pa, may nangyayari. Maniwala ka. Pinagtatagni-tagni lamang ng Diyos ang lahat. Hindi ibig sabihin galing sa Diyos ang ating mga problema. No, not necessarily like that. Pero, wala siyang magawa. Niloko ka eh. Sinabi naman niya sa asawa mo, huwag mong lulukuhin ang asawa mo. Niloko ka pa rin. May magagawa ang Diyos. May kalayaan ng tao eh. Sinabi naman ng Diyos, huwag mong papatayin yan. Pinatay pa rin yung anak mo. Pinatay pa rin yung asawa mo. Walang nagawa ang Diyos. Bakit may kalayaan ng tao eh? Kung papaanong nagagawa mo rin yung gusto mo, kahit ayaw ng Diyos, may kalayaan ka. Ganun lang ang buhay natin dito. So kung minsan tumatagal yung biyaya dahil sa mga kalukuhan ng tao. Si Abraham, siguro kaya mas tumagal, nangalo niya siya eh. Nainip siya eh. Siguro si Moises kaya hindi ka agad tinawag, pumatay siya ng tao eh. Kaya nga nagpakalayo-layo siya, nagtago siya. Nakita mo, mas tumatagal. Mas tumatagal pag may ginagawa tayong hindi tama. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya itutuloy. Basta babalik tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na kung hindi natin kasalanan yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Kasalanan ng asawa mo, kasalanan ng anak mo, kasalanan ng mga politiko sa bansang ito. Pero tumatagal man, unti-unti niya pa rin binubo. Sinasama niya kahit yung mga pangit mong karanasan. Para kapag naibigay yung blessing sa'yo, sabihin mo, sulit yung paghihintay ko. Alam naman natin yung sarap ng pagkain, hindi puro tamis. Pag puro tamis, sobra namang matamis. Kapag puro alat, sobra namang maalat. Yung tamang timpla, yun ang masarap. At sa masarap na pagkain, lahat ng detalye may silbi. Ganun ang Diyos. Kahit yung mga pangit na ginawa sa'yo ng tao, isasama niya yon para mas maging maganda ang dating ng blessing sa'yo. Kaya nga kapag nagse-celebrate tayo ng birthday, bakit ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Ipinagpapasalamat lang ba natin yung mga magandang nangyari sa atin? Hindi! Mas lumulutang yung saya ng blessing natin kapag may mga pangit na nangyari sa buhay natin. Yun ang sabi sa ating sa ating Salmo. All the ends of the earth have seen the saving glory or power of God. Mas maganda sa Tagalog version. Kahit saan namamalas ang tagumpay ng nagliligtas. So pag na-receive natin yung blessing, kahit saan mo sipatin, ang ganda. Kasi pinagsama-sama na, in place na, in proper context na. Nakita ninyo? Kung basta nagkatawang tao si Kristo, o kaya basta sinabi ng Diyos, gusto kong maligtas ang tao, maliligtas tayo. Pero anong ganda nun? Di ba mas magandang nagkatawang tao? Mas natatouch pa tayo. Mas lalo na yung nagkatawang tao, ipapako sa krus ng Kalbaryo. Mas maganda ang dating. Hindi lang puro kapangyarihan, may pagmamahal din. Pinaghalo ang pagmamahal at kapangyarihan. Kung bakit walang tumanggap sa kanila sa bahay panuluyan, may dahilan yun. May explanation doon. Kung bakit pinanganak sa sabsaban, may explanation doon. Hindi ko na-explain, hahaba lang yung sermon, pero lahat may explanation. God is in control. Yun po ang lagi nating tatandaan, na hindi nasasayang ang ating paghihintay. Basta, pirmis, laging sumampalataya at manalig lang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Makapangyarihan siya. Lahat kaya niya. Alam kong May magagawa walang imposible sa Kanya. Yun ang sabi ng anghel kay Maria. Sapat na yun para magtiwala siya. Kung ako'y magtatapat. hindi sinabi ng anghel ang mga detalye, punto por punto. Hindi. Malabo pa rin para kay Maria. Pero sabi kasi ng anghel, walang imposible sa Diyos. Pinanghawakan na niya yun. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi lang makapangyarihan ang Panginoon. Mahal ka rin niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Kaya nga nagkatawang tao siya. Pwede ka naman niyang iligtas sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan niya. Kung ako'y magtatapat, ang pagmamahal napapakita sa sakripisyo, hindi sa kapangyarihan. Nagsakripisyo ang makapangyarihang Diyos para sa iyo. Mahal ka niya. May silbi ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat. Napakahitik sa kahulugan ng iyong pagkakatawang tao. Salamat, Panginoon. Ito sana ang panghawakan namin mula ngayon upang mas lalo kaming magtiwala sa iyo. Your thoughts are not like my thoughts. Your ways not like my ways. Magsasabi ko ako sa iyo kung ano ang gusto ko, kung ano yung paplanuhin ko. Pero ang lahat ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Hindi ko i-insist ang gusto ko. Hindi ko ipipilit ang kalooban ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na mangyari. Gawin ko ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik. Hindi gusto ng Diyos na niloko ka. Hindi gusto ng Diyos na hanggang ngayon pasaway ang anak mo. Hindi gusto ng Diyos. Minsan kahit yung pagkakasakit mo, pero gagawin niyang maganda ang hatid nito. Biyaya pa rin, maniwala ka kapatid, sapagkat walang imposible sa Diyos. Kaya, mayroong magandang mangyayari. Pag nalampasan mo ito, mas ma-appreciate mo. Kasi may hirap may pag-aalala, may sakit mayroong magandang mangyayari sa iyo. God is sovereign, God is King, God is Almighty. Even in our problems, He is always in control. Yung init ng problema, huwag kang mag-alala. Yung thermostat, hawak-hawak mo yan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please rise. In the profession of our faith, we shall kneel down at the words, and He was conceived by the power of the Holy Spirit. So we shall kneel down at those words. Okay? I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Holy Spirit. Spirit. Please kneel. Let us thank God for His incarnation. Please stand. Born of the Virgin Mary, Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven
and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the babe in the manger, we behold the glory of God made flesh. Let us now pray to him with deep faith. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Word of the Father, you become the flesh to share our human nature. Lift us up to share your divinity. We pray. Lord, hear our prayer. Divine Messiah, you fulfill the ancient prophecies. Give the gift of wisdom and humility to those who exercise authority in the church and in society. We pray. Lord, hear our prayer. Prince of Peace, you are the hope of all nations. Banish hatred in our hearts and forge the weapons of war into instruments of peace and development. We pray. Lord, hear our prayer. Light of the world, you came into the world as the light of life. Dispel the darkness and gloom that hover on those who persist in unbelief and unrepentance. We pray. Lord, hear our prayer. Son of the Blessed Virgin Mary, you gave her to us as our mother. Let us have recourse to her in time of need. We pray. Lord, hear our prayer. Let us bow our head and in silence we tell God our own petitions. We include in our prayers those who are offering Mass, including the thanksgiving of Julie Fernando, Annie Frosco, and their loved ones. Lord, you saved us by your birth and brought us new life. May we come to know with fullness of faith the mystery of your love for us. Amen. Please be seated. Offertory. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwas sa aking gudita ang mga nagdaan nating Pasko. Ang Noche Buena, simbang gabi. Narito na ang Pasko at nangunguni ng puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sapsaban ng unang Pasko. Sa pagsapit muli ng ibig Pasko, nagliliyab sa paghahangad, makapit
Pasko sa alala, magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangunguni ng puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, minit lang pagsasalong igib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban ng unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguni ng puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong higip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. O Diyos at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Nagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat
sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay iniyain. Ang anak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain hubog ng mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay iniyain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belén. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y mawain, Ama ng lahat, at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sampoy pinagkaloob sang kahangagang biyaya ng Diyos.
siya'y mawain, Ama ng lahat. At tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sa kahangahan biyaya ng Diyos, sa kahangahan biyaya ng Diyos. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Make acceptable, O Lord, our oblation on this solemn day, when you manifested the reconciliation that makes wholly pleasing in your sight and inaugurated for us the fullness of divine worship through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the mystery of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in him God made visible, we may be caught up through him in love of things invisible. And so with angels and archangels, with thrones and dominions,
And all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, his escapes, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Ernest Garcia, Louis de Guzman, Juanito, Loleng, Juan, Anita, Zenny, Nene, Amang, Oreo, Iska, Benjamin, Nelly, Alfredo, Mark, Ricky, Cecilito, Percy, Gautios, Santionga, Maria Jose, Arilito, Eric, So, Oring, Gelar, Senyo, Sergio, Emer, Sally, Alan, Larry, Sensha, Noemi, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, including Jesus. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God,
Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Mapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy,
mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ilang Pasko na bang nagdaan, kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ng Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutin mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristo dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo
katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Ating gabi, lubos na maliwanag, sumilang ang hari nating lahat. Kristo Jesus, natutubos sa hirap upang lahat tayo ay maligtas. Pag-asa at buhay ng ating bayan, ang pagsilang ng Diyos nating lahat. Magsiluhod, lahat ay magdawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Tuwa't aliw ng sangka-Kristyanuhan, pagsilang ni Kristong Haring mahal. Muna sa ating dusa't kalumbayan, liwanag ng madilim na daan. Akitin mo kaming makasalanan, lumapit sa iyong pusong mahal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod, lahat ay magawitan, papuring lubos kay Jesus na sumilang. Gabing mahal, gabing lubhang banal. Magsiluhod,
Let us pray. Grant, merciful God, that just as the Savior of the world born this day is the author of divine generation for us, so may He be the giver even of immortality, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na pira ng lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Paalala po, sa bisperas ng bagong taon, December 31, ang misa po natin ay 8 p.m. December 31, 8 p.m. January 1, bagong taon, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang schedule natin, 8 a.m., 9:30 a.m., 4 p.m. at 5:30 p.m. Pero paalala, mayroong darating na linggo ha. Yung darating na linggo ay Feast of the Holy Family, banal na pamilya. Kaya baka, alam nyo na, masyadong mahay ngayon. Nagsimba na ako, hindi po, may linggo pong susunod ha. May linggong susunod bago magbagong taon, magsimba po tayo. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga tulong ninyo. Salamat sa mga kasama natin sa online broadcast of this Mass. Gaya ng sabi ko sa sermon, napakalaki ng tulong ninyo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, napakalaki ng tulong ninyo. Kaya palakpakan natin yung kasama natin sa online broadcast of this Mass. Nasa iba't ibang panig ng mundo, nagpapadala sa atin na kanilang tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyo. Alam ng Panginoon kung sino kayo. Ang hindi nyo alam, yung mga natutulungan ninyo, napakarami na po. Kaya marami pong salamat sa inyo. Salamat po sa pagsuporta sa ating religious store. Salamat sa mga bumibili ng mga t-shirt, ng mga sweatshirt ng Three Nails and a Crown. Sana po yung pang hindi nakabili, bili po kayo. Maganda naman po yung tela at magandang pangsimba, magandang pamporma. May message po siya. Salamat sa mga nag-aalay ng alkansya. Salamat po sa nag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the God of infinite goodness, who by the incarnation of His Son has driven darkness from the world, and by that glorious birth has illumined this most holy day, drive far from you the darkness of vice and illumine your hearts with the light of virtue. Amen. May God, who willed that the great joy of His Son's saving birth be announced to shepherds by the angel, fill your minds with the gladness He gives and make you heralds of His gospel. Amen. And may God, who by the incarnation brought together the earthly and heavenly realm, fill you with the gift of His peace and favor and make you sharers with the church in heaven. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. Merry Christmas. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral.
kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Merry Christmas! Thank you po. Salamat sa inyo.